Kumusta? Sigurado ako, pamilyar na sa atin yung kwento ni na Adan at Eva, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na yung alam nating kwento ng pagkakasala simula pala talaga ng isang napakahalagang misyon? Tara, samahan niyo kong silipin ang isang, ibang-ibang anggulo sa pinakaunang kwento ng lahi natin. Kumusta? Ito ang F Wanderer Channel. Samahan ninyo kami sa paglalakbay sa kwento ng sangkatauhan. Mula sa paglikha at ebolusyon hanggang sa makabagong panahon. Tuklasin natin ang ating espiritual, pisikal, at mental na kasaysayan upang mas maintindihan kung sino tayo, nasaan tayo ngayon, at saan tayo patungo. Tara! Kasi, ang laging tanong 'di ba? Yung pagkain ba ng ipinagbabawal na bunga, isa ba yung malaking pagkakamali? Isang trahedya na nagpasok ng kasalanan at kamatayan sa mundo? Yan yung kwentong madalas nating naririnig. Pero paano nga kung baliktarin natin? Paano kung yun pala mismo ang simula ng kanilang tunay na misyon na yung pag-alis nila sa paraiso hindi parusa, kundi yun na pala yung unang hakbang sa pagtupad ng isang banal na layunin? Iyan ang susubukan nating himay nila yon. Unahin natin sa simula. Kahit na, alam mo na, may iba't ibang interpretasyon yung mga tinatawag na Abrahamic faiths, Hudaismo, Kristyanismo at Islam, nagsisimula sila sa halos isang blueprint pagdating sa paglikha ng tao. Magkakakonekta yung pinanggalingan ng kwento. Tingnan nyo, sa Genesis man o sa Quran, iisang Diyos ang limikha. Si Adan, hinubog mula sa lupa o putik, tapos hiningahan siya ng buhay, yung Divine Spirit. Pagkatapos nun, inilagay siya sa isang paraiso, at syempre, nilikha si Eva, o Hawa sa Arabic, para maging kasama niya. Ito yung pundasyon, yung core story, na alam ng bilyon-bilyong tao sa mundo. So, dito na ngayon, nagsisimulang maghiwalay yung mga landas. Kasi yung pinakaunang pagsubok kay Adan, dito na lumalabas yung magkakaibang pananaw kung para saan ba talaga ang tao sa simula pa lang. Sa Genesis, ang unang task ni Adan ay pangalanan ng lahat ng hayop. Parang sinasabi na, okay, Adan, ikaw ang bahala dito, ikaw ang steward or tagapamahala. So, testo ng stewardship. Sa Quran naman, iba, tinuruan ng Allah si Adan ng pangalan ng lahat ng bagay. Ito ay test of knowledge para ipakita na mas angat siya kahit pa sa mga anghel sa paraiso. At teka, bago pa man tayo dumating sa pagkakamali ni Adan, importante ito sa pananaw ng Islam. Para sa kanila may nauna pang kasalanan at hindi yun gawa ni Adan. Ang tunay na original sin daw ay gawa ni Iblis o Satanas. Bakit? Dahil sa arogansya. Tumanggi siyang yumukod kay Adan, sabi niya, bakit ako yuyukod dyan? Gawa ako sa apoy. Yan, sa putik lang. So dito raw nagsimula ang kayabangan at actually, yung pinakaunang racism sa creation. Okay, so punta na tayo sa main event. Yung ipinagbabawal na puno. Yung pagpili na nagbago ng lahat. Ano ba talaga yon? Isang kasalanan ba? Isang simpleng slip o pagkakamali? O baka naman, tadhana kalaga? Dito nagiging sobrang interesante kasi may tatlong magkakaibang tingin sa iisang pangyayari. Sa karaniwang pananaw ng Kristiyano, ito ay malinaw na pagsuway. Ito yung tinatawag na the fall, yung pagkahulog mula sa grasya. Sa Islam naman, tinitingnan to bilang isang pagkadulas, pagkakamali na dulot ng panlinlang, pero, at ito yung key, sinundan agad ng pagsisisi at pagpapatawad. Tapos sa Jewish mysticism, hindi ito pagkakamali. Isa itong kailangang gawin, isang sinadyang pagpili para simulan ang isang divine mission. Sa pananaw na yan ng Jewish mysticism, particular sa Kabbalah, yung utos daw ng Diyos, hindi lang simpleng wag. Para raw itong isang komplikadong pagsubok. Para bang sinasabi ng Diyos, ayaw kong gawin niya to kasi mahihirapan kayo. Pero kailangan niyong gawin to para matupad ang plano. Parang hinihintay niya na sila mismo, sina Adan at Eva, ang kusang pipili ng misyon nila dito sa mundo. At dahil magkakaiba ang tingin sa ginawa nila, syempre magkakaiba rin ang tingin sa naging resulta. Sa isa, parusa to. Sa kabila, simula ng isang layunin. Tignan natin kung ano ang mga naging bunga ayon sa bawat pananaw. Sa aklat ng Henesis, sunod-sunod yung consequences at lahat parang sumpa.
Ang ahas isinumpang gagapang, yung lupa isinumpang magiging mahirap bungkalin. Ang babae daranas ng sakit sa panganganak at syempre pinalaya sila sa hardin ng Eden at pumasok ang kamatayan sa karanasan ng tao. Sa kabilang dako naman sa Quran, ibang-ibang eksena. Pagkatapos nilang magkamali, wala nang turuan. Agad nilang inako yung responsibilidad. Nananalangin sila agad. Panginoon namin, nagkamali po kami sa aming sarili. Kung hindi mo kami patatawarin at kaaawa, tiyak na talo kami. At dito talaga natin makikita ang isa sa pinakamalaking pagkakaiba sa teolohiya. Sa doktrina ng original sin ng Kristyanismo, namana ron ng buong sangkatauhan yung kasalanan ni Adan. Ibig sabihin, bawat taong ipinanganak ay makasalanan at kailangan ng kaligtasan. Pero sa Islam, totally different. Walang namaman ng kasalanan, bawat tao ay isinilang ng malinis, sinless, at may sarili siyang pananagutan sa mga gawa niya. Malaking pagkakaiba, di ba? At dagdag pa dito, ayon sa Islam, yung pagbaba ng tao sa lupa, hindi yun plan B. Parte talaga yon ng original plan. Bago pa man likahin si Adan, sinabi na ng Allah sa mga anghel na maglalagay siya ng kalifa o isang steward, isang tagapamahala, dito sa lupa. So yun nangyari sa paraiso, parang training yon. Isang paghahanda para sa misyon na yon. So, ang pinaka-importanteng tanong ngayon, ano ba talaga ang pamanang iniwan sa atin ng kwentong ito? Ano ang minana nating lahat mula kina Adan at Eva? So depende sa kung anong interpretasyon ng titingnan mo, tatlo yung posibleng sagot. Sa pananaw ng Kristiyano, ang minana natin ay isang makasalanang kalikasan na kailangan ng pagtubos. Sa pananaw ng Islam, ang minana natin ay yung daan pabalik, yung modelo kung paano magsisisi at bumalik sa Diyos kapag nagkamali. At para sa tradisyong Hudyo, ang minana natin ay isang sagradong misyon, ang pasukin itong pisikal na mundo at gawin itong banal. Ayan, yan ang kwento ng ating espiritual na simula. Isang kwento ng pagkahulog, pagsisisi o misyon. Pero ano naman kaya ang sinasabi ng ating biolohikal na simula, ang evolusyon, tungkol sa ating layunin sa mundo? Yan ang alamin natin sa susunod.